libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binilikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang
Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga Eastern Visayas, August 12, 2026. It's Wednesday mga kasangkayan. Kalaksilasan panahon. Bagaan sadto katitikang pala sa July. Yan na, we are almost on the middle. Oras natin sa Bugos ng Pilipinas, 2 minutos sa nakalabay sa alas 8. Good morning sa naton mga minayuyo nga mga mamarati ngan mga naghihiling sa Bugos nga Riyon 8. Patiliwat sa naton mga subscribers via mobile application. Mga Facebook Live viewers all over the world, maupay nga aga. Maayong buntag sa inyong tanan. Namamati ka mo yan na siningang programa, Good Morning Eastern Visayas. Updi kami ninyo tigang alas 8 nga alas 9 sa aga para maghatag sa updated nga latest news and information sa Bugos nga rehiyon. Bueno, sa ngaras sa naton na acting station manager didi sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog, Inaro Navilon. Ako niyo makakaupod, JM Sumino. At your service, kaupod ko didi sa Master Control si Engineer Raizano Barandino ngan Engineer Joaquin James Makasling. Mga kasangkayan, updi kami niyo para sa pagpadangat sa mga balita ng impormasyon nga nakalap sa Bugos nga pwersa sa Radyo Pilipinas. Igka si PCO, sister stations ngan partner sa Academ sa nakalabay nga 24 oras. Saying good morning sa naton mga kausa didi sa Zoom. Maupay nga aga dida sa DYSL So Good, Jevic Epis. And so good man sa niya station manager Dindo Alaras. Maupay nga aga dida sa Radyo Pilipinas Borongan. And sa Bugos nga Puwersa sa estasyon Dayan Camplon. Also saying good morning sa niyo station manager Ruth Rivera Abunda. Saying good morning also sa PIA Northern Samar, Eileen Diaz. So good man ka na Regional Head Rian Arinto. Ngayon sa ating partner sa Academe VSU DYDZ FM, bye-bye. Micaela Gongora. Saying also good morning ka Dr. Cristina Gabrilio. Sa oras na 8:04 in the morning, di rin na kita magdugay, di rin na maglangay-langay, larga na kita. Biyahe kita anay, didi sa DYSL So Good para sa pasiunang impormasyon ng mga laray uluhan. Pasok, Jevic! Good morning, Eastern Visayas. Yes, madyong buntag, Sir J. Mar, o sa itong mga kaubaran diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
Kalbayog, DYOG, and good morning usab kang Dayan Camplon, and sa itong mga kaubaran sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan, kang Ma'am Eileen Diaz, sa itong mga kaubaran usab sa Philippine Information Agency. Good morning, ma'am. And sa itong regional head kang Sir Rayan Arinto, and kang Ma'am Mikaela Gungora diha sa DYDC-FM sa Dakbayan sa Baybay. Ako malikon, maadyo nga buntag kanatotan gikan dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. Update sa panahon sa kasamtangan, nagpakita na gyud sa hingpit ang haring adlaw kanindot sa atong Wednesday morning, and hopefully magpadan kining anindot nga panahon throughout the day unta. Labi na karong adlaw nga Miyerkules, aduna gi ubay-ubay nga mga aktibidad apil na kining MRC nga nagpadayon ang kining pagpambakuna sa mga kabataan, and sa Dakbayan sa Maasin kinapaghapon kining celebration para sa umabot nga kafiestahan sa Our Lady of the Assumption karong adlaw nga Sabado, Agosto 15, and ang anniversary usab sa Diocese sa Maasin karong Biyernes, Agosto 14. So niadto mga Lunes, Agosto 10 ang Charter Day, ika-26 nga cityhood anniversary sa Maasin. Mao nang ubay-ubay gyud ang mga aktibidad. Gunad pa ni atong unang adlaw sa buwan sa Agosto hangtod na gani sa sunod semana na pagapoy mga activity. So muna nga ato gyud panghinaot nga anindot unta ang panahon, wala untay mga pag-uwan-uwan para usab magmalampuson anaso nga mga aktibidad dinhi sa atong lokalidad karong adlaw. Update sa taas sa kuryente, ang Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco nagpasabot no nga kagahapon dihay pinakalit nga emergency power or dihay power interruption, pinakalit nga power interruption kini nahitabo pasado alas 6 sa gabi hangtod alas 7. Ang apektado nga lugar ang Barangay San Miguel, Sugod, to Barangay Makahopian, Hipantag sa Sugod gihapon dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. Apil usab ang San Isidro to Santa Cruz St. Bernard og ang Lumbog hangtod sa Kalinaw, Upper Bantawon sa lungsod sa Hinunangan. So gipasabot na sa Suleco nga adunay problem gamay sa linya sa NGCP nga hinungdan nga dihay emergency power interruption kagabi. Hinoon pipila lang ka oras na sulbad ang aso nga problema, and para karong adlaw hangtod ug mapuhon wala pa may update usab ang Suleco kung ano by scheduled power interruption. Samtang diha sa Lieco 4 sa lungsod sa Bato mismo, diha gyud pagkapaong sa kuryente kagay na nga buntag mga alas 4:30 hangtod alas 5 kapin sa buntag. Wala pa abiso pod ang Lieco 4 unsay reason sa naasoy nga pagpalya sa kuryente kaganinang buntag. Samtang lain pa nga update din sa lalawigan sa Southern Leyte sa ato pang giingon kaganina, nagpadayon karon ang MR supplementation or supplemental immunization activity diin gi-encourage gyud o giauhag ang mga ginikanan apil ang mga guardian sa pagsuporta nining bakunahan. So ang mga bata nga nag-edad og 6 months hangtod 59 months old mao gyud ang target nga mabakunahan, and naapoy libre nga vitamin A nga ipanghatag. So ato gyud nga giauhag pag-usab ang mga ginikanan, o dili kita mahadlok kay na magapoy pipila ka mga ginikanan no nga aduna pay pagduha-duha nga mo suporta nini nga bakunahan. So gipasabot na sa Department of Health nga kining mga bakuna is epektibo og napamatud ana. Pipila na gyud ka tuig gani dekada na nga napamatudan nga kini epektibo dako og tabang sa ato mga kabataan, gani dili ta mabaguhan ani gumikan kay supplemental nga aktibidad. Adunay supplementation nga gihatag sa mga kabataan, dugang protection kay actually naamantay regular nga vaccination sa mga kabataan nining nga mga bakuna aron mahilikay sa mga preventable nga mga diseases. So dinhi sa Southern Leyte naa sa 36,000 kapin ang target, o hopefully wala untay mabiyaan nga mga kabataan, mga ginikanan ato gyud nga suportahan ang programa nga bakunahan sa gobyerno. Sa atong oras nga alas 8:10 na sa buntag, ani ana ang pipilas sa mga balita o mga headlines sa Southern Leyte. Araw ng Katutubo, gisaulog sa lungsod sa St. Bernard, Charter Day sa Maasin.
nagmalampuson and matod pa sa kapulisan generally peaceful. LGU Silago gipasilunggan ang best employees para sa buwan sa Hulyo. And sa lungsod sa Hilongos Leyte, Opisyal lang gisugda ang programa para sa mga solo parent mas gipaligon pa sa LGU. So atangi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa tibuok para sa Radio Pilipinas, Radio Publiko Sugod para karong adlaw nga Miyerkules. Sa nga sa mga station manager, Sir Dindo Alaras atong kabar sa Pikas Lawak sa Master Control, Engineer Nuki Parado, kini si Jevic Epis. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Visaya. Damo nga salamat Jerry kay nga dud naman kita sa Radyo Pilipinas Borongan maupay nga aga dayan kampon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damang salamat Sir JM. Good morning hatod mga kabakyang Sir Jevic, Ma'am Eileen ngan Ma'am Micaela. Good morning gihapon iton mga kaupod nga hatag sa tagsang istasyon. At ang mga listeners nga nagpapabilin tikang pagkanin hadton aga-aga pa ano pag-abrila iton mga istasyon, hanaton mga ka-partners in maupay nga aga nga na damang salamat. Yan ang aranton bugos nga person na DYES, Summon Station Manager at Ruth Abunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, ang manadmin Sir Buboy nga nanaka na kabakyang, Didia Master Control, Engineer Mark, maupay nga aga, nga sugad man natin mga news contributors yun ang adlaw, tikang kandati Pen, Ate Sok, and Ate Daisy. Ayan, pagtaga panahon update, ano nga dito na City of Borongan, and maupay iton kasirak ni Mr. Sanda. 30 degrees Celsius, ito natin ang air temperature, but feels like 37 degrees. Or ito natin heat index, ano, yan na ang takna. Magpapabilin, maupay ito na sirak ni Mr. Sun, nga dapat ito na kaadlaw. Pero pag abot niyan ito na afternoon or ligas, ano, ito na halag, 40 to 50%, ito na tsansahin pag-uran. So, ini nga pag-uran, ano, subay pa ito na DUST Pag-asa and durot ito na localized thunderstorms. Nga na pagtaga-kuryente, so far, waray man paabiso aton Eastern Samar Electric Cooperative para hin service power interruption. Magkalain-lain ng mga bungto ito na probinsya. Pero may ada nga di paabiso, ano, iging papahibaruhan isa Melco nga kansiladon pagbubuhatan nga special election para han Board of Director han District 6. Radon hinlalakipan han mga bungtuhan Hernani, General MacArthur ngan Salcedo. Didahiton August 15, darakay waray nagpasahin Certificate of Candidacy. Ngan sugad man ano kakalop in nagkamay-ada hin load dropping scheme. Darahan red status red alert status nga gindeclarehan to ng GCP so ato ni sa Melco nagimplementar hin load dropping scheme han Taft substation nga na Kinapundan substation so bahin ka mo naka-experience pagluya or kawaray hiton supplyhan kuryente. Nga na pagtaga tubig naman from Borongan Water District may adahirapabi so pagawa si pinagito ni official Facebook page. Ginpapahibaron Borongan Water District na tanan nga mga konsumidor nga posible maging mahinay ato no water pressure or temporaryo nga waray supply hito no tubig pipira nga lugar. Tungodhan padayon nga mahura or pagkauga hito na panahon or ato na prolonged dry season. So, tungodhan kakulangan ng tubig ito natin mga water source, limitado ito na atin na supply. Siring pa hiton BWD nang ngaro hito na pag-intindi, pasensya, ngan kooperasyon, ngan gimpapahinumdum ito nga tanan nga magtipig nga nagumamit hin tubig husto, ngan malikyan ito diri kinahanglanan nga pag-aksaya, no? Ito na samtang padayon ito naghimo ng mga pamaagi, basi mapadayon ito na serbisyo na Borongan Water District. So far, dito na amo ni stasyon, okay pa man itong serbisyo. Anyway, para inihiton natin mga concessioners, aton
nakakabenepisyo ang serbisyo pagtagatubig Han Borongan Water District. Ngan adipasang kayo from Borongan City Information Office temporaryo ito na road closure habalo duwan nga nakampisaw bayan kamo umusang nga sarado ton kalsada ngadto. So gimpapay baro iton publiko nga magkakamay adahin temporary road closure habalo duwan nga nakampisaw adton half lane tungod hiton pagbubuhaton or gimbubuhat nga road rehabilitation project pareho nga mga kalsada. So nga tanan nga mga pabalod 1 in hakaluyuan nga kalsada iton pag-agi or nga iton balod 2 tipakadto iton circumferential road mentras ginta trabaho ini nga nasabing proyekto. Samtang half lane naman nga abrihan ito na kampisaw parahan regular nga pag-agi hiton aton mga motorista. Yan para guided kita mga motorist, especially iton mga dirigod din hiyon City of Borongan. Speaking ito natin mga motorista, keep safe kita ito natin pagbiyahe. May ada mga reported nga road crashes. Dinhi haperang bungto, baga duha to na ako nakita. Natin nahibaroan ng insidente, di naman hakakalsadahan. At ang oras, 17 minutos na nakalabay, alas 8, adi naman natin mga lari uluhan. Nahikay na bugos nga persa na DYES. Sobra 1.7 billion pesos crop insurance coverage igin alokar na PCIC Eastern Samar. 1,268 nga panimalay syudad na Borongan nakabenepisyohan Uplift Assistance Program handiya sa WD. Ngan Transparency has 7.2 trillion pesos sa proposed national budget para 2027 iginapatapod ni House Minority Leader Libanan. Inugadton detalye niya na pagbalik Phase 2 hatong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Back to you, Sir JM. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Dayan Camplon nga na biyahe kita pakadto naman sa PIA Northern Samar. Adi maghatag sa niya pasiyo ng impormasyon si Eileen Diaz. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Good morning, Sir Jimar. Good morning, Sir Jevic, sa Sugod, Southern Leyte. Ma'am Dayan and Ma'am Mikael, maupay nga aga sa aton mga mamarati sa bugos nga kalibutan, kay maaram kita nga direla kita dili sa na Leyte Samar originator pero nababati kita sa bugos nga Pilipinas nga sa gawas sa Pilipinas. Ngayon mga kasangkayan, ang panahon dito sa Norte sa Samar mapaso mainit, aga pa nagawas na si Haring Araw nga na swerte ka ta Ma'am Dayan nga nagpaka-blazer pa kita. Karag sige mapinit-pinit pa, mahagkot pa aton mga opisina pero paggawas naton there di papasoi ang panahon. Nga nasa amo ng pagdaga kuryente, last Saturday supposedly may on 5 a.m. to 8 a.m. to 5 p.m. nga brownout, pero tungod kay nag-fiesta sa Bubon, nag-request nga i-defer ang power interruption, pero wala pa yan sir announcement ng GCP kung saan ang interruption, pero amo gihapon didi Ma'am Dayan amo gihapon didi sa amon may mga red alert gihapon sa aton ang GCP, and in fact mayan mga rotating brownout, pero maupay kamo dida kay na-inform kamo kung diin nga area ang may brownout kami didi waray natigda nila pagparong, natigda nila pagwara kuryente, so naglo-load dropping sira. Anyway, amo manggod iton diri na kita ton, it's not new. It's not news and it's not new. Kaya mina ini kamutangan didi sa amon. Pagtaga Pangkamurayaw Mamurayaw Norte, so far salamat sa Dios na tingdam mo na ang mga bungtong declare nga stable and peace and Kamurayaw sa kada bungto. So far dito nila sa area sa 2nd District.
nga sa namon pag taga second half sa amon larang iluhan pagpasamwakan pagpawarak sa tama nga eksakto nga impormasyon ginpamtang sa namumuno sa PI8 nga sa mga miyembro sa League of Information Officers of Northern Samar o Lions. Hangtod nga diri pamatapos ang bulan sa Agosto hugot ang panalinguha sa nga tanan nga health workers makuha ang target sa mga mababakunahan nga kabataan. So amo ito na sa ngaran sa amon Regional Head Rian Rinto ini sa Aileen Lazondia sa Philippine Information Agency Northern Samar. Samar. Good morning, Eastern Visayas. Alright, Easter. damang salamat Aileen Diaz ngan makadto kita. Didi sa nato na partner sa Academe VSO DYDC FM sa Baybay. Good morning, Micaela Gungora. Yes, good morning. Maadyo nga buntag maupay na aga po. Hayo nga tanan diha sa Radyo Pilipinas Calbayo. Good morning, maupay na aga. And of course, atong kauban gyapon sa Radyo Pilipinas Borongan, kang Ma'am Dayan and kang Ma'am Aileen Diaz sa PIA Northern Samar. Sa tanang nagpaminaw nato diha sa Samar, sa mga waray-waray nato ng mga listeners, maupay na aga po. And maayong buntag gihapon kang Sir Javic sa Radyo Pilipinas Sugod. And maayong buntag diri sa atong mga nagpaminaw sa Paipay City, Leyte. Yes, good morning, Visayas State University. Og sa tanang nagpaminaw nato maparadyo man o via Facebook Live across the country, no? Good morning once again. Good morning, Eastern Visayas. Alang sa Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, Gays Micaela Gongora, ang inyong makauban karong Miyerkules nga edisyon, dinhining atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Galang sa itong mga pasiunang impormasyon, nag-una kita sa update sa itong panahon. So atong weather condition diri sa Baybay City, specifically diri sa dapayan asa sa VSU, no. So kaganihan nagpakita nga atong haring adlaw apan karon medyo ning cloudy. Oo, so a little bit cloudy ang atong panahon, mapanganuron. So medyo ning lamundong gamay apan wala kita na sinati nga dagom, no, or mga taligsik or sa panadiha. So para always ready and prepared dapat nga magdala gyud ta og payong, no, protection sa init og sa ulan. And of course we also need to bring water, no. So gi-encourage day ang atong mga employees and students here sa VSU nga magdala og own tumbler para dili malikayan ang kining kuan bitaw bottled nga mga water, no. Malikayan ang atong paggamit og plastic. So everyone is encouraged to bring with you your tumbler, no. So mo kana mga higala ang atong sa weather condition sa laing bahin. Ang atong tunghaan VSU has extended the enrollment period, no, for the first semester. Supposedly humanapan gi-extend kini until August 13. So ang atong first sem nga enrollment for the academic year 26-27 gi-extend until August 13. Kini pinasubay sa Memorandum Circular number 220 series of 2026 issued kagahapon Agosto 11. So sa mga estudyante nga wala pa na human sa ilang enrollment, please sumana ang inyong enrollment and process the requirements within the extended period, no, and coordinate with your respective academic advisors for registration concerns. And sa atong tubig, so far walay abiso from the Baybay City Water District and wala usay bag-o nga pahibalo from our Baybay City Information Office. Apan sa atong kuryente, ako lang balikon kining NGCP scheduled power interruption per advisory number 2026-031 karong adlaw, Agosto 12 and Agosto 13, Wednesday and Thursday mga higala. Sa entire Baybay area for karon August 12, adunay power interruption at least 1 hour between 5 p.m. to 6 p.m. At least 1 hour between 5 p.m. to 6 p.m. And on August 13, that is ugma,
1 hour gapon between 5 p.m. to 6 p.m. Entire Baybay area ang affected ini nga scheduled maintenance activity along Maasin to Baybay transmission. So sa mga nagpaminaw karon, take note na lang ining atong scheduled power interruption. Sa laing bahin sa atong peace and order, so far peaceful ang atong dakbayan sa Baybay and ang atong kapulisan no very active sa ilang pagpahigayon og mga mobile patrol and other operations no. Mas gipakusgan pa ang enhanced managing police operation strategy nga nagatumong sa pagpugong sa mga criminal activities and pagsiguro sa safe and secure nga Baybay City. And ako lang po balikon na you may dial 911 for emergency no. And you may also contact the hotline number of Baybay CPS 0998-598-6486. And mga mga higala ang atong mga pasiyo na impormasyon alang sa mga balita nga nakalap. MRSIA 2026 gisugda na sa Baybay City. Mga bata gikan na sa 159 ka bulan giawhag nga pabakunahan. Mga serbisyo, polisiya ug programa sa VSU gipaila sa mga bagong estudyante pinaagi sa Student Onboarding 2026 to 2027. Hiroshima University Delegation gidaig ang Filipino Hospitality o Kultura atul sa ilang pagbisita sa VSU. At ang iyang dugang detalye ni ining maong mga balita sa second half nitong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Micaela from DYDC DYDC FM BSU Baybay. Alright, mga kasangkayan, oras naton, it's 27 minutes after the hour of 8. Ngan, di naman kita maghatag update tikang sa Kalbayog. Miyerkules nga adlaw, August 12, and weather update. And temperature didi yan na sa Kalbayog 29 degrees Celsius. Pero tungod kay may daman 80% nga humidity, it feels like 35 degrees Celsius. So mapasok good. Although mapinit siya guti, nag-minus 1 degree Celsius compare sa kakulop nga 36 degrees Celsius an pamati sa temperatura. Ngan waray man nag-uran sa bugos nga 24 hours. Pero today may da 35 chance on rain. Yan ang aga. Ngan later on sa gabi may da 65% nga chance sa pag-uran. So ginpapahinumduman na naton mga kasangkayan nga mag-rehydrate sa ring panganin ni Ma'am Micaela nga magdaragod sa tumbler agud malikayan ang paggamit sa mga plastic bottles. Ngan I do agree with that since environment advocate kita. Tungod sa tsansa sa pag-uuran sa niya nga adlaw, papahinumduman gihapon na naton mga kasangkayan nga magdarasan mga panagkasauran, kapote ngan payong. Sa Pasay Orden, generally peaceful didi sa Kalbayog, ngan padayon gihapon ang police visibility ngani naton Kalbayog PNP papadayon sa pag-roving, nagbibisita sa kada mga eskwelahan. Agud masiguro nga peaceful nga na safe natin mga estudyante. Nga mobile patrol is also ongoing especially sa gabi nagpapakita itong sara. Sa aton pagtaga kuryente nga ni tungod sa ini nga manual load dropping sa bugos nga rehiyon didi sa Melco 1 apektado kakulop sa naalas 6 ang gabi nga dalas 7 usa ka oras nga nagamayda power interruption dida sa San Jorge nga Tarangnan ngan Gandara ngan Matuginaw. Sa pagtagatubig didi sa Kalbayog City, so far waray man gid pagawas nga abiso so nagpapadayon ang supply sa tubig. Announcement, an uplift payout schedule sa Kalbayog City Social Welfare and Development Office. Yan ang adlaw nagtikang simultaneous ini iba-ibang venue dida sa Oquendo Poblacion Covered Court nga tanan na barangay San Oquendo District. Schedule niyo yan na dida sa
sa Oquendo Poblacion Covered Court. So good man, today liwat ang payout sa nga tanan na barangay sa Lower and Upper Happy Valley. Ang EU venue dida sa Bagakay Covered Court. Nga pag-andam gyapon tungod kay buwas nga adlaw may dalawat uplift payout para sa nga tanan na barangay sa Caglanipo Sur down to Barangay San Joaquin. Ang EU venue dida sa San Joaquin Covered Court buwas nga adlaw. August 14 naman yung schedule sa Bagakay Covered Court. Ang mga makakakarawat naman ang mga barangay nga sakop sa Magic 20 sa Calbayog District. Sugod man sa Anislag Covered Court sa August 14 ng tanan na barangay sa North and South Wing sa Calbayog District. Ginpapainomduman na ang publiko nga tungod sini nga simultaneous payout tikang sa August 12 nga sa 14 waray transaction sa main office nga district offices and CSWDO tungod kain nga tanan ng mga staff gin-augment para sini payout. Regular transaction will resume on Monday, August 17, 2026. 8:31 na. Ada natin na mga laray uluhan, mga balita nga nakalap sa bugos ng puwersa sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog. SSU nagdumara facility o faculty nga student-led ASEAN Talks para sa 2026 ASEAN Month Celebration. Barangay SGLGB Passer sa First District Pumarawat Governance Seals. Yan, Child Development Workers sa San Jorge Samar nagpailarom sa Basic Fire Safety Seminar. Mga kasangkayan, padayon ka mo namamati nga nagkikita didi sa iyo paboritong taramdan. Good morning Eastern Visayas. Niyan sa second half of the program, ipapadangat sa iyo ang mga detalye sa mga balita nga impormasyon. So stay tuned. Babalik kami kaumanlasan pipira nga paindom. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say AHA. A for Ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. AHA. Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. #panatag ang mayala. Maging panatag Pilipinas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Balik kita sa natong taramdahan. Good morning, Eastern Visayas. Oras naton na mga kasangkayan 8:34 in the very morning. Nga at this time mamamati kita. Igahatag sa aton ng mga detalye sa mga impormasyon
Ngayon mga laray uluhan naging paangbit kanina sa first half of this program. Magtikang kita sa DYSL Sugod. Pasok, Jevic. Good morning, Eastern Visayas. Ito sa mga balita sa lalawigan sa Southern Leyte, WCPD sa lungsod sa Libagon nagpahigan og lecture batok sa pang-abuso sa mga kabataan. Para sa detalye, ani ang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas report. Yes, Ma'am Gem. Nagpahigayon og Advocacy Awareness Lecture ang Women and Children Protection Desk o WCPD sa Libagon Municipal Police Station alang sa mga grade 8 students sa Libagon Academy Foundation Incorporated sa Barangay Talisay, Libagon, Southern Leyte netong niaging adlaw Agosto 10. Ang kalihukan gipahigayon ubos sa direktang pagdumala ni Police Lieutenant Virgilio Jaima Jr., officer in charge. Gipatinaw sa WCPD personnel ngadto sa mga estudyante ang ilang mga katungod ug ang paagi sa pagpanalipod sa kaugalingon batok sa bullying, child abuse, usay, sisame ug uban pa nga matang sa pagpahimulos sa kabataan. Gipasiug daw usab ang mahinungdanon sa online safety. Lakip na ang hustong paagi sa pag-report sa mga insidente o pagpakigsulti dayon sa kasaligan ng mga hamtong o otoridad kung makasinati o makasinati sila og mga pagpang-abuso. Padadyon nga gidasig sa kapulisan ang mga kabataan nga mahimong alerto, maampingon o dili mahadlok sa pagsulti aron mapanalipdan ang ilang kaugalingon o ang ilang mga kauban. Balita agikan sa Libagon MPS para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Kalimati. Yes? Putnahing sobra 1.7 billion pesos ang kabugusan nga insurance coverage nga naihatag ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang mga parag-uma nga iba pa nga agricultural beneficiaries sa Eastern Samar basa sa statistical report ng ahensya tubtob Hulyo 27 hininga tuig. Hapakigimang rawhan Radyo Pilipinas ginsabi ni Cresley Noromor Montaliana, insurance underwriter ng team leader ng PCIC Provincial Extension Office, may kabugusan nga 36,248 nga farmer policy holders ang nakabenepisyon magkaiba-iba nga insurance program han PCIC. Sakop hini ang 45,092.31 hectares nga mga pananom nga iba pa nga agricultural commodities nga may kabugusan nga insurance coverage nga 1.7 billion pesos. Umabot naman ha 45.58 million pesos ang government premium subsidy nga nagamit. Upod ha mga nagunguna nga benepisyaryo ang mga nakasiguro ha Rice Insurance Program nga may 4,767 nga farmer policy holders ngan 5,044.18 hectares nga insured area. Sakop liwat han programa ang High Value Crops o HVC, Hailarum han Coconut Farmers and Industry Development Program o CFIDP para mga coconut farmers nga may kabugusan nga 45 hectares. May dalawat HVC coverage sa Hailarum han Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA para iba pa nga pananom gawasan coconut. Samtang nagtala liwat ang PCIC in 2,681 nga claimants nga napektuhan han kalamidad nga iba pa nga insurable risk. Umabot ha 2,525.49 hectares ang apektado nga mga uma, samtang 9.61 million pesos ang kabugusan nga indemnity nga naipanhatag ha mga benepisyaryo. Padayo naman nga ginaaghathan PCIC ang mga parag-umangan para pangisda nga magpalista crop insurance program base magkamayada proteksyon kontra ha mga kadaot nga resultan kalamidad nga iba pa nga peligro ha sektor han agrikultura. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Naging manilampuson ang katitirok sa mga information officers sa bugos nga probinsya sa Norte San Samar tikang san magkadurdilaing nga bungto nga ginrepresentaran sa tuon katapusan sa Hulyo dihan sa bungto sa Katarman. Ang pangunahon nga katuyoanan amo ang pagharampang mahibaroan
ang maabtik nga pag-eskrutinar kung ang ginpapahayag, ginpapagawas, ginpapasangwak nga ginpapadayag nga impormasyon san bisan nano nga paagi o plataporma ma traditional o social media eksakto o panguwatla o kamatuuran. Ginsaysay ni PIA Regional 8 Region Head Rian Arinto ang pamaagi san pagsusi sa misinformation, disinformation, yan malinformation ngan ginaghatan kada bungto pinaagi san tagsa nga information office nga mag-abri maghimusin kalugaringon nga Facebook account para yaon nakukuhaan sa eksakto nga impormasyon ang mga mulupyo nga diri madali sin pagtuod san fake news. Didaliwat san Communication Network Forum nahipahamtang san Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth kung kasugbo sa PIA sa nasabi nga katitirok ang mga programa nga ginudumara sa buhatan labi na ang ginpaupay, ginpakusog, nga ginpahaluag nga mga benepisyo nga mga makakarawat sa kada miyembro sini. Naibiyaroan sa mga information officers ang mga serbisyo nga ginpapadangat sa gobyerno pinaagi sa PhilHealth dida sa niyakap nga gamot nga programa kundiin ang tagsa makakapahimulos sa libre nga pagpabulong laboratorio nga pag-ataman san kalawasan nga dili pa umabot ngadto sin makuri nga kahimtang. Ginagat sa PhilHealth nga kumadto ang tagsa nga rural health unit sa kada bungto magpakonsulta nga nagtagamtam ang benepisyo nga ginpapadangat sinisin libre. Gintapos ang Communication Network Forum sin pag-ilihir sa mga bag-o nga mga opisyalis ng League of Information Officers of Northern Samar o Lions nga ginpangunahan ni Ms. Raquel Visar na isang katarman como presidente, Vice President for the 1st District Eric Lebico sa buong Tusang Lubon, Vice President sa 2nd District Ed Picardal sa buong Tusang Lapinig, Ms. Erlinda Apelo como Secretary sa buong Tusang San Jose, Treasurer naman si Francine Solidario San Lope de Vega, Auditor si Art Wenson Tan tiyang sa Allen, ng PIO si Angela Lim sa buong Tusang San Antonio, ng 2nd District Laika de los Reyes San Bungto San Lawang. Ginadministeran ni mismo PI Regional Head Ryan Arinto ang pagpanaad o oath-taking sa mga bagong opisyalis nga magdudumara sa League of Information Officers of Northern Samar or Lions. Back to you, Sir Jim. Good morning, Eastern Visayas. Alright, nga di kita sa VSU Main Campus sa Baybay City, Micaela Gongora. Yes, sa lain pa balita, MRSIA 2026 opisyal nang gisugdan sa dakbayan sa Baybay, mga bata gikan sa hangtod 59 ka bulan giauhag nga pabakunahan. Anang detalye sa akong report. Opisyal nang gisugdan sa Baybay City karong bulan sa Agosto 2026 ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA 2026 isip kabahin sa kampanya sa pangluwas alang sa pagpanlipod sa mga kabataan batok sa measles o tipdas o rubella. Gipanguluhan sa City Health Office ang pagpahigayon sa maong pagpamakuna uban sa koordinasyon ug suporta sa mga district nurses, rural health midwives, Department of Health Human Resources for Health, DOH, HRH, barangay health workers, mga vaccinators, barangay officials ug uban pang community partners. Naghiusa ang mga health workers o partners ini sa komunidad aron mapadaol ang serbisyo sa pagbakuna ngadto sa matag barangay sa dakbayan sa Baybay ug masiguro nga maabot ang mga kwalipikado nga bata. Gipunting sa maong MRSIA 2026 ang mga bata nga nag-edad og 6 ka bulan hangtod 59 ka bulan o mga batang ubos sa 5 ka tuig ang edad. Ang mga ginikanan og tig-atiman sa mga bata nga sakop sa naasoy age group giauhag nga pabakunahan ang ilang mga anak isip dugang nga pagpanalipod patok sa measles o rubella. Gipasiug daw usab sa kampanya ang mensahe nga one dose, one visit, stronger protection nga nag-auhag sa mga ginikanan nga pahimuslan ang higayon alang sa dugang nga proteksyon sa ilang mga anak. Ang ayang masayran nga ang measles o tipdas usa ka makatakod nga sakit nga mahimong hinungdan sa seryosong komplikasyon ilabi na sa gagmay mga bata. Samtang ang rubella mahimo usab nga makahatag og seryosong risgo sa panglawas ilabi na sa panahon sa pagmapdos. Busa importante ang aktibong partisipasyon sa mga ginikanan o sa tibuok komunidad aron mas mapaligon pa ang kampanya batok sa maong mga sakit. Yauhag ang mga ginikanan nga makigkoordinar sa ilang barangay health workers o pinakaduol nga health facility alang sa impormasyon kabahin sa schedule ug lugar sa pagbakuna. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern
Eastern Visayas. Alright, sa iba pang impormasyon, sa iba pang balita, SSU nagdumara faculty ng student-led ASEAN Talks para sa 2026 ASEAN Month Celebration. Ang detalye papadangat sa aton ni Suzette Pretenso. Radyo Pilipinas. Report. Nagdumara ang Samar State University o SSU san Faculty and Student-led ASEAN Talks kasankulop sa SSU Convention Center kabahin san 2026 ASEAN Month Celebration. May tema yan nga tuig ang selebrasyon nga Navigating Our Future Together nga nagtututok sa pagkaurusa, kooperasyon ngan komon nga mga tumong sa mga nasud sa ASEAN. Durante san aktibidad, ginhatagan san oportunidad ang faculty ngan mga estudyante nga magkamayada dugang nga kinaadman ngan magbinalyuay san pananaw mahitungod sa ASEAN. Pinaagi sa mga diskusyon ng cultural exchange, ginlalauman nga mas mapapahilarom ang pagsabot sa SSU community sa papel sa ASEAN sa regional nga kooperasyon ng pag-uswag. Ginpabugatan liwat sa aktibidad ang importansya sa pagrespeto sa pagkaiba-iba sa kultura samtang ginpapakusog ang pagkaurusa ng shared aspirations sa mga miyembro sa ASEAN. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damo nga salamat, Suzette Pretenso. Eastern Visayas. Sa lain pang balita sa Southern Leyte, araw ng katutubo po gisaulog sa St. Bernard, Southern Leyte. Para sa detalya na report ni Rhea Mikate. Radyo Pilipinas. Report. Formal sa ulog sa lokal nga pagamahanan sa St. Bernard, Southern Leyte ang araw na ba katutubo Indigenous Peoples Day di atong Sabado, Agosto 8 sa Catmon Gymnasium, St. Bernard. Ubos sa temang pagpapahalaga ng kulturang katutubo, pamana ng nakaraan, inspirasyon ng kinabukasan. Ipangunahan ni Mayor Jocelyn Bungkaras sa Maong Kalihukan, uban sa ay pirog uban pang kaabangahan siya sa organisasyon. Tumong sa selebrasyon ang pag-ila, pagpalambog, pagrespeto sa identidad, kultura, tradisyon, kahibalo, pamatasan o kontribusyon sa mga IPs sa komunidad. Nahimuhigay usab ang kalihukan aron mapaligon ang panaghiusa, kooperasyon, tali sa makatutubo lokal nga pagamahanan, mga partner agency, organisasyon o komunidad. Gipasalig sa LGU nga padayon ang ilang suporta sa mga programa nga nagpalilipod o nagpasirungog sa kultura o katungod sa makatutubo isip bililhong panulundon sa maabot nga kalibuatan. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas. Rhea Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Kadugang sumat 1,268 panimala yung syudad hana Borongan na nakabenepisyo hana Uplift Assistance Program han DSWD. Ang detalye matikang kadatisok Aberia. Radyo Pilipinas. Report. Bulig pinansyal, kantidad 2,000 pesos sa niginduhol, maabot ng 1,268 kablas nga panimalaya syudad han Borongan, haging dumarang ikaduhang Uplift, a unified package for livelihoods, industry, food, and transport payout, ang Department of Social Welfare and Development DSWD, haging buwat ang multi-purpose gym government complex sa Barangay Campisawa syudad han Agosto 10. Ang nasabi nga mga pamilya niging lista kung benepisyaryo base ang datos sa Community-Based Monitoring System CBMS and Philippine Statistics Authority PSA nga makakakarawat liwatin pareho nga bulig kada bulan nga dayton Disyembre 2026. Ining Uplift Assistance Program ng DSWD inagtutuyo nga mataga nin suporta ang mga kablas ug vulnerable nga membro sa sosyedad labi na adton diri pa nakarawat hinanuman nga ayuda. Ang nasabi nga payout ingim pasilitaran ng DSWD Regional Field Office 8 pakikipagsumpayan ang City Social Welfare and Development Office. Balita na hikay tikang aton official FB page sa Borongan City Information Office para sa Bagong Pilipinas o Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Padayon ang kampanya ng paglibuton sa mga health workers sa magkadurdilain nga
nga dapit sa norte San Samar sa panuyo nga tanan nga kabataan maedad 6 kabulan ngadto sa 59 kabulan mabakunahan sa measles, rubella nga mapatakan sa vitamin A supplement. Sa datos nga nakuha, ang projected target sa bugos nga probinsya 66,396 pero ang actual nga target nga kinahanglan mabakunahan sa bugos nga norte San Samar 46,923 nga kabataan. Naibaroan ni ang national target kinahanglan kumuha si 95%, pero ang Norte San Samar adi pala sa 48.89%, wala pa katunga sa ginhingap nga target. Nasugad si Dr. Romel Francisco ini nga paningkamot ang ginbubuhat una para malikayan ang pagdamo sa kaso nga maiwasan ang outbreak mismo. Naibaroan liwat nga ang kasayo nga bata kung may tipdas, pwede makatapon 15 ngadto sa 18 nga kabataan nga wara pa bakuna kaya gin papaningkamutan ini nga programa. Kung pag-aristoryahan ang bakuna nagpatapod si Dr. Francisco nga yaon to ang supply san bakuna ang problema sa mga naglabay nga tuig maoan kahagrayo sa mga lugar ngan kulang ang health workers pero yan nagin paningkamutan san pagburublig sa nga tanan nga ahensya nga sektor pagtagalawas nga magkadto sini nga mga kabaranggayan. Partisan estratehiya para sini ingin kay istoryahan sa local health board kaan probinsya tubtub ngadto sa barangay magpapasa sa resolusyon pagsuporta para sini nga mga buruhaton. Opisyal nga ginbuhat ang launching sa Lunes nga adlaw sa bungto sa Mondragon. Pero bisan pa man natapos na ang launching, hugot ngan padayon pa ang paglibuton sa mga health workers sa nga tanan nga sid-sid sa probinsya para mahanap ang kabataan sa tuang nga edad matagan sini nga bakuna ngan bitamina. Back to you, Serge. Damo nga salamat, Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Samtang mga serbisyo, polisiya o programa sa VSU gipaila sa mga bagong estudyante pinagi sa Student Onboarding 2026 to 2027. Ano yung detalye sa report ni Ray Bael, student. Gipaila-ila sa Visayas State University kung VSU ang nagkalailaing serbisyo, polisiya, programa ug oportunidad alang sa mga bagong estudyante pinaagi sa Student Onboarding 2026-2027 nga gipahigayon na itong Agosto 10 hangtod 11 sa VSU Gymnatorium, VSU Main Campus. Ang Student Onboarding usa ka tinuig nga orientation alang sa mga bagong estudyante sa VSU. Pinaagi niini ilang mailhan ang universidad, masabtan ang mga lagda ug polisiya ug mahibalo sa mga serbisyo ug pasilidad nga ilang magamit. Aron ma-accommodate ang tanang kolehiyo ug departamento sa VSU, gibahin sa duha ka adlaw ang maong kalihukan. Sa ikaduhang adlaw, Agosto 11, misalmot ang mga estudyante gikan sa Faculty of Computing, Faculty of Engineering, Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Management and Economics ug Faculty of Natural and Mathematical Sciences. Pipila ka bulan sa wala pang student onboarding, giandam na sa Office of the Vice President for Student Affairs and Services kon OVP SAS ang maong kalihukan alang sa hapsay nga pagpatuman niini. Sumala kang Mr. Jonathan Baltasar, Education Research Assistant sa OVP SAS, nagsugod ang pagplano ug pakigtambayayong sa nagkalain-laing departamento, medical team ug security personnel sukad niadtong Hunyo ug Hulyo. Sa pakiginabi sa DYDC News Team kang Miss Biyama Sabaldana Pipito, usa ka estudyante sa BS Agribusiness, iyang gipaambit ang iyang unang impresyon o kasinatian sa maong onboarding. It was definitely kapoy and very in it, but at the same time enjoy because I could meet new people and I could learn more about the university and its environment, and of course makaibalon ako kung unsay expect in college life. Ako lang gyud gi-expect kay puro lang siya discussion, but during the onboarding kay wala ko nag-expect na they prepared games, like trivia games and Bring Me. Plus, we also witnessed the VSU mascot, Python mascot, and witness me pod atong VSU chant which naka-add pod sa among energy. Gipasiug daw usab sa mga estudyante nga dako og tabang ang pagpahibalo bahin sa mga palisiya sa universidad, libreng scholarship programs ug ang papel sa guidance counselor. Dili lamang sa pagpahamtang og silot kundi ang paghatag og giya sa suporta sa paghunahuna og kaayuhan sa mga estudyante. Pinaagi sa maong onboarding, gihatagan og kahigayunan ang mga bag-ong viskan nga mas maandam, mas masaligon ug mas makaila sa ilang bag-ong kinabuhi isip mga estudyante sa kolehiyo. Gikan sa VSU DYDC FM, Ray Bael, student intern. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat sa Ray Bael sa imong report. Eastern Visayas.
Yan sa iba pa nga balita sa oras nga 6 minutos na mag-alas 9 na, Barangay SGLGB passers sa 1st District kumarawat governance seals. Ang detalye sa report ni Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas report. Kumarawat Seal of Good Local Governance for Barangay SGLGB markers ang mga barangay nga nakapasar sa Performance Year 2024 assessment sa Samar 1st District. Lakip sa mga ginkilala nga LGU ang mga barangay tikang sa Santo Niño, Calbayog City, Santa Margarita, Gandara, Matuginaw, San Jorge, Ngantarangnan. Para makuha ang SGLGB marker, kinahanglan makapasar ang mga barangay sa tulo nga core governance areas: financial administration and sustainability, disaster preparedness, ngan safety, peace and order, ug diri mahamubo sa usa nga essential governance area sugad sa social protection, environmental management, o business friendliness and competitiveness. Katuyanan sa SGLGB nga kilalaloon ngan igaghat ng mga barangay nga mamintinar ang matadong, accountable ug tuhay nga pangobyernuhan ug pagpadangat serbisyo sa mulupyo. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine Perito Balves. Ngan oras naton mga kasangkayan, it's 8:56, 4 minutes na la. Tagan naton sa higayon nga magpanamilit, temporary nga pagpanamilit naton mga kaupod didi sini nga programa. Jevic. Yes, daghang salamat Jemar og sa atong mga kaubanan nga naga subaybay karon sa atong program nga Good Morning Eastern Visayas. Una kaming manamilit dinhi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod sa atong station manager Sir Dindo Alaras, atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, Engineer Nuki Parado ug atong mga intern gikan sa Southern State University, o ato sa pasalamatan ng atong mga reporter, mga kauban ng frontliner nga nagatulog balita karong adlaw nga Miyerkules. Kini ang inyo nakabag Jevic Epis. Daghang salamat ug once again, good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Ngan para katapusan nga balita na ikayhan DYS, Transparency has 7.2 trillion pesos proposed national budget para ha 2027 iginpatapod ni House Minority Leader Libanan. Ang detalye matikang kanati Daisy Lalos sa Belizar. Radyo Pilipinas report. Igim patapod ang minority bloc ha Kamara de Representantes nga magiging maayos, maupay nga transparent adton proseso hapag usisahan igin proponer nga 7.2 trillion pesos nga national budget para tuig 2027. Ini katapos opisyal nga sumiter han Department of Budget and Management kun DBM kakalop ngadlaw Agosto 11. Sumala kan House Minority Leader ug 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan ha formal nga pagkarawat han Kamara han National Expenditure Program kon NEP 2027 sisiguroon han Kongreso adton masusi nga deliberasyon agud masiguro nga ang tagsa nga pondo nga igagahin in makakabaton han tinuod nga panginahanglan han katawhan. Masisiguro nga ang kada piso tikang han buisan tawo in mahiisplikar ngan mahitututok ka mga programa nga may dako nga kapulsanan para ha publiko, pahayag ni Libanan. Gintagan pa indon han opisyal nga diri ila aton kabugosan nga kadakuhan budget an importante kundi aton magiging epekto hiniha kinabuhi ang tagsa nga Pilipino. Hakatapusan ang tinuod nga pagsukol aton usa nga maupay nga budget indiri ila aton kadako hini kundi kun gaano ini makakaapekto o makakabaton ha panginahanglan han tagsa nga Pilipino, dugang nga pahayag ni Libanan. Ginhimo ang ceremonial turnover ang 2027 National Expenditure Program hibubo nga kapulungan kakulop ngadlaw nga amo aton magiging sinyalis han sunod-sunod nga budget hearing antes ini formal nga aprobaran han lehislatura. Para ha Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
Maraming salamat ating mga news contributors sa ating Penapumida at Soka Beria and ating Daisy Lalosa Belizar. At sugad man ng aranton bugos nga person na DYS Salmon Station Manager at Ruth Abunda, Chief Texter Joy Policarpio, ang Administrator Buboy nga nanako na partner di Master Control, Engineer Mark at diyan kamplo na tuniyo na kabakyang gana din hilatan taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Nga na sa ngaran akong panamilit sa ngaran sa namon Regional Head Rinto ini sa Island Luzon Diaz sa Philippine Information Agency Northern Samar nagpapasalamat. Good morning Eastern Visayas. Yes, din hinong sabda tapos ang among partisipasyon sa kanan sa among Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, Kinis Michaela Gungora, dagang salamat sa atong news contributor Ray Bael. Good morning Eastern Visayas. Yan, oras natin mga kasangkayan. It's exactly 9 in the morning. Dahil mga salamat sa mga nakaupo natin yan na sininga programa. Sininga Adlaw, Good Morning Eastern Visayas. Sa natin mga kasugbong, sa paghatid, pagpadangat, sa informasyon. Yan, mga importante nga mga notisya. Dahil mga salamat sa ating mga listeners also dida sa bugos nga kalibutan. Shoutout ko la didi si Maricel Moreno Umayon Tan from Barangay Usmeña, Lupi de Vega, Northern Samar. Yan Jennifer Gulmatico. Tigang didi sa DYOG Radyo Pilipinas, Kalbayog. Sa ngaran sa namon Acting Broadcast Station Manager Hinaro Navilon. Kaupo didi sa Master Control si Engineer Raizana Barandino. Yan Engineer Joaquin James Macasling. News contributors Charmaine Perito Balves nga na Suzette Pretenso. Ako niyo nakaupod, JM Sumino. Maupay nga aga sa aton nga tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas.